Meron na rin kaming NMAX Turbo dito sa aming probinsya. Dito lamang po ito sa Premio, Pagsangan, Laguna. Kaya ano pa iniintay? Let's go! Intro na! Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You were not as tough as I'm back, you know that I never left. I got tracks and some music that you never. Ayan mga ka-riders, meron na rin po dito sa Premio Pagsangan Branch. Tinutulungan tayo ni Sir Chris. Sir, magandang umaga. Meron na rin po silang NMAX Turbo. Ayan, yung matagal na natin iniintay. Bali, kahapon lang po ito dumating. So ngayon po ay March 6, 2025 na. Okay, ang available pong kulay pala dito sa NMAX Turbo. Ayan, meron silang Magma Black. At ito, red po ba ito, sir? Okay. Last time kasi nung nag-review tayo, noong February 28, yung standard version ng NMAX version 3 ang ating na-review. So eto na, yung kanyang premium version ng NMAX. Sabay silang dumating dito. Ito po yung standard version na kulay silver ng NMAX version 3. Sir Chris, thank you ha. Thank you. Ngayong March 6, 2025, lumapag na rin po dito sa Premio Pagsangan, Laguna Branch. Ayan, dito lang po ito sa JP Rizal Street, Barangay Sampaloc, Pagsangan, Laguna. Kahapon lang po dumating mga ka-riders. So naandito po yung NMAX Turbo na dalawang kulay pong available. Meron po siyang Magma Black. At itong isa, categorize po siya sa kulay red pero di ba parang kulay maroon siya? At syempre dito po sa standard version ng NMAX version 3, andito pa rin po yung Prestige Silver at saka isa pong kulay black. Dahil tapos na po tayo mag-review nito last week, dito na tayo mag-focus po sa TechMax Turbo. Ngayon nga pong 2025, ito na ang latest version ng Yamaha NMAX version 3. 155cc pa rin po siya mga ka-riders. Saan nyo ba gusto umpisahan? Siguro sa looks muna. Kasi marami po ako naririnig, naging kahabig daw po siya ng Rusi or ng Motorstar. Pero nung tinitigan ko po siya, iba ho eh. Ewan ko lang ha kung ang sinasabi nyo kahawig nyo sa Rusi, baka yung Sigma 250. Pero hindi, may sarili silang mga identity. Mas malaki po ang projector lamp nun. Dito sa NMAX Turbo, medyo maliit lang yung kanyang dalawang projector lamp dito sa gitna. Maganda ho rito, yung kanyang DRL nasa ilalim ng kanyang mata. Mas maangas tignan dito sa baba, di ba? Pareho lang dun sa standard. Yung pwestuhan ng kanilang mga turn signals, bandang gitna, naka-vertical ang kanyang position, kitang-kita yan mga ka-riders. At doon naman po na nagsasabi na may kamukha rin siya sa Motorstar. Tingin ko, baka ang sinasabi niyo po yung Easy Ride 150Q. Pero meron ako na review noon, malayo din po ang itsura niya eh. Mas maangas po ang dating nitong si NMAX Turbo. Yun lang, kapag nasanay po talaga tayo sa version to ng NMAX, gaya nito. By the way, mga repo po ito mga ka-riders. Pasya lang kayo dito sa Premio Pagsangan. At meron dalawang repo dito ng NMAX, bagong-bago pa oh. Okay, kita nyo kasi dito bilugan ng kanyang itsura. Nasanay tayo sa gantong NMAX eh. So dito nga po sa bagong labas ng NMAX,
nagkaroon na siya ng mga kanto-kanto, mga cuts. Kaya parang lumiit siya. Pero naging mas aggressive lalo at futuristic ang kanyang forma. Okay, para dun po sa mga nagre-request, sige, gagawa po natin ng bukod na content or bukod na vlog itong comparison po nitong version 2 at ng version 3 ng NMAX. And then syempre, mas modernized na at premium ang itsura ng kanyang taillights. Kung i-compare natin po sa taillight ng NMAX version 2, mas maangas at mas sporty ang kanyang looks, di ba? Lalo na sa mga pwestuhan niya. Binukod na ng pwesto yung kanyang turning signals. Kaya mababa dito pero maganda, naka-vertical siya at mas malinis na siya tignan ngayon, di ba? Na-compress na siya, pinaliit na. Isunod na natin kung ano nga bang nadagdag dito ng mga special features. Siyempre dahil 2025 na ngayon, dapat talaga high-tech or modern technology na ang Maxi scooter na to. Unahin po natin yung isa sa kanyang superior features. Ito nga pong Y-shift na meron po yan 3 level. Ang dami niyang buttons, di ba? Nakakalito. Pero siyempre, isa-isahin natin ha. Dito po sa shift na button niya, ideal po to para sa quick acceleration and deceleration. Very useful po yan, particularly po sa mga mountain roads, during cornering at overtaking. Meron pong dalawang mode itong NMAX Turbo. Una nga po yung town mode or yung town commute at saka yung sports mode. Kung sa regular lang naman po na paggamit ng motorsiklo, palengke, school, sa trabaho, okay na po yung town mode. Pero kung tayo po ay maglo-long ride at kailangan natin na mas mabilis, syempre, aggressive at sporty ang datingan, na tayo ay nagmamadali, syempre doon po tayo sa sport mode. Pero kung kamote riders ka naman, kahit nasa bayan ka lang, syempre sa sports modes ka lagi. Pero alam niyo mga riders, meron pa rin pong disadvantage saka advantages yung dalawang mode na yan. Syempre kung tayo po ay laging nasa sports mode, medyo malakas din po yan sa consumption. Yung pong patay sindi ng makina, tigil hinto, medyo makonsumo rin po yan sa gasolina. Kaya i-remind ko po kayo mga ka-riders, meron pong fuel consumption itong TechMax NMAX na nasa 33 to 34 kilometers per 1 liter. At meron din po siyang 125 kilometers per hour na top speed. Then sunod na po natin yung isa pa niyang special features. Kaya lang mga ka-riders, hindi pa po ito activated. Naghihintay pa po syempre ng PNP clearance. Pero siguro mga ilang araw lang, babalikan natin to para ibukod na igawa ng review po yung kanyang activation. Then isa pa nga po sa kanyang special feature, syempre naka-TFT display na po ang kanyang instrument panel. Na meron po itong navigation system na powered po ng Garmin Street Cross application. Kumbaga meron na itong GPS o yung parang Waze. Pero syempre hindi ito yung nagsasalita. Alam niyo, malaking tulong po yung navigation system lalo na sa mga delivery riders natin pa maghahanap o maglo-locate. Pero kung tayo po ay mamamasyal, okay din naman po. Kaya huwag tayong masyado mag-focus at tingin ang tingin dito sa ating screen. At focus lagi tayo sa ating driving. Kaya kung mapapansin nyo, hindi niya nilakihan masyado yung kanyang TFT display. Parang nasa 2x3 inches lang po ang kanyang size. Kasi yung iba talagang umaabot pa po ng 7 inches ang laking panel para kang merong tablet o television na sa harapan. Nakakaago po ng attention yun sa ating pagdadrive. Kaya syempre dito po sa NMAX, mas priority po nila ang ating safeness. Isa pa po sa kanyang special features, meron nga po siyang TFT infotainment na with navigation. Nandito po nakapaloob yung kanyang weather forecast. Ayan, pag tayo po ay babiyahe, malalaman natin ang weather condition para makapag-prepare tayo. Dala ng kapote, kung ayaw nyo ng kapote, dala kayo payong. And then isa pa po, nandito na po yung motorcycle status natin. Siyempre nandyan yung kanyang detalye. Meron din po siyang phone notification at saka yung message content natin. Makikita din po natin dito sa kanyang screen. At isa pa, pwede rin po natin siyang i-connect sa ating cellphone through Y-Connect. Pero higit sa lahat, ang maganda po rito kay NMAX Turbo, hindi niya prioritize lang yung specifications, yung modern technology niya. Pati po sa safety features, kompleto siya. Meron na rin po siyang traction control system. Isa po sa trabaho nitong TCS ay minimize po niya yung pagkadulas ng ating mga wheels, lalo na sa mga slippery surface. Minomonitor at binabalance niya yung ikot ng ating mga gulong para sa safeness nating mga riders. At naka-dual channel ABS na rin po ang kanyang braking system. Okay yan, sa front, meron po siyang ABS at saka sa rear. Okay, nape-prevent naman po ng ABS na mag-lock up ang ating mga gulong during hard braking or panic braking. At syempre, hindi lang sa safeness natin, pati yung comfortability ng ating pagmamaneho. Meron po siyang wide footrest area. Para nga po sa ating relaxed riding position, syempre, pag cruising position, lalo sa long ride, tama-tama itong extension ng kanyang footrest. At ergonomic seating for more enjoyable and relaxing long ride. Ayan, kita nyo naman yung kanyang upuan, di ba? Dun po sa standard, bali plain lang yung kanyang seat cover, wala na mga stitches. Unlike po dito sa
NMAX Turbo, kita nyo kulay yellow yung kanyang mga stitches. Saka mas malalim po yung tabas ng kanyang upuan dito sa rider seat. Medyo maliit lang dito sa back rider natin, di ba? At yeah, malambot din naman po yung kanyang foam. At mas makapal po yung kanyang seat cover. Tanggalin na nga natin. At hindi ko mahawakan ng gusto. Pero siyempre dapat ingat-ingat tayo, baka magasgas. Nako, wala pa tayong pambili nito. By the way, nga pala, yung kanya pong presyo, ayan. Sa spot cash po niya, 175,900. And then magda-down po tayo ng 20,000 pesos. Sa 12 months po, 16,525. Sa 24 months po, 9,645. At sa 36 months po ay 7,400. So may price difference po sila nung standard version na 20,000 pesos kasi nasa 155,000 and 900 pesos naman po ang spot cash dito sa NMAX version 3 na standard version. Although isa lang po yung kulay niya pero magkaiba po sila ng texture. May magaspang na part po dito sa gitna at dito sa bandang unahan. At dito, hindi naman siya madulas. Yan, ang hinawakan natin, magaspang din naman siya, kakapit po sa ating pantalon. Nga pala, sa mga nagtatanong po ng kanyang underseat storage, nasa 23.5 liters ang kanya pong capacity. Kaparehos lang din po dito sa standard. Wala naman po silang pinagkaiba. Nagsara na, ito bukas. Ayan, same lang. Kung mapapanood nyo yung ating ginawang review last week, nagsukat tayo ng helmet dito. Yun nga lang sa standard pala. So dito, magsukat tayo dito sa NMAX Turbo. Nga pala napansin ko ang quality ng kanyang fairings dito. Carbon fiber finish na siya mga ka-riders. So. Then yung kanya pong grab bar medyo nakaangat na at mas malapad. Tama-tama buti buo. Komportable yung paggamit. Yun lang sana nilagyan ng rubber, di ba? Nabalutan para hindi masakit sa kamay pag tayo po ay kakapit. Okay, check na natin ha. Okay, ayan po yung kanyang stock na side mirror. Ilang na po na ko mga ka-riders. Sana nag-modernize na rin sila ng spec. Sana sinabay na tong side mirror, di ba? Marami namang magagandang design sa side mirror. Siguro ang iniisip nila siyempre yung pasok sa LTO. Kaya hindi nila binabago. Kasi ba tayo mga ka-riders, mahilig tayo sa pakyut na side mirror eh. Okay, nung sinukat natin po yung ating helmet dun sa standard, ganito natin pinasok. Ayan. Babaan natin ito. Oops, nalaglag. Tama na natin ha. Hirap na nagsosolo. Ayan, tama po ang ating position. Pabaligtad po ang helmet ha. Hindi po pwedeng nakabaligtad na itong shell. Tatama po itong kanyang shell eh, kaya hindi siya magsasara. Okay, fitted po dito rin sa NMAX Turbo ang full face helmet. Okay, dito po nakapwesto yung kanyang battery. Although may battery na, hindi pa po talaga pwedeng i-activate eh. So, antay-antay lang tayo mga ka-riders ha. Pala, tuloy natin yung kanyang sa switches and button. Dami kasi, nalaktawan tuloy natin. Okay, dito po sa left side, ayan yung kanyang high beam, low beam sign, syempre. Turning signals, and then horn. And then yung kanina pinaliwanag natin yung Y shift. And then dito po yung kanyang control po dito sa ating screen. Ayan, dito po nakalagay yung kanyang home and back. And then yung direction niya at saka yung check syempre pag mamimili na tayo ng option. And then dito po sa harap yung kanya pong mode na yun nga po yung S mode at saka yung T mode. Dito naman po sa kabila, ayan pa rin po yung kanyang stop and start system, hazard lamp, and then electric starter push button. And then syempre nakakeyless na po ang kanyang ignition. Bali smart keyless na po siya. Ayan, makikita natin yung kanyang knob. Dito po nakabukod po yung buttons po ng fuel and seat. And then siyempre pag tayo po mag-o-operate o mag-a-activate, lalagay lang natin sa open, pagbubuksan po yung upuan at saka yung kanyang fuel tank. So check natin, ayan. Sa fuel tank po, 7.1 liters pa rin po ang kanyang fuel tank capacity. And then ganun pa rin po yung packet niya dito sa left side, open siya, walang cover. And then nandito po yung kanyang Type-C na charging port. Ayan, buti may ilaw tayo. Ayan, bali nagsosolo lang siya, Type-C. Sana dinagdagan ng USB type, di ba? Pero okay lang yan. Importante malalim, sukat yung cellphone natin dyan. Siguro kahit 3 cellphone, pasok dyan. Ang lawak po niya, oh. Okay, dito naman po sa right side, wala pong lock yung kanyang pocket. I-push lang po natin to pataas. Ayan, bukas na siya. Okay, malalim din po dito mga riders yung kanyang bulsa. Pero mas malawak po dito sa left side. Okay, nandito po yung kanyang susi saka remote.
Mapapansin nyo yan, dalawa siya. Maliit lang yung kanyang remote, saka isa lang ang button. And then mapapansin nyo, meron pa siyang susi. In case na ma-misplace natin. Alangan naman i-misplace nyo pareho yan. Siyempre, paghiwalayin po natin para hindi parehong mawala. So, halimbawa, na-misplace po natin tong remote, mabubuksan pa rin po natin siya. Dito, may susian po ito sa ilalim kung makikita nyo rito. Kaya susuot natin yung camera sa ilalim. Makikita nyo yung kanyang susian. Yan, sa kanyang compartment. Okay? Ayaw na mag-focus. Hindi pa natin malimutan yung sa kanyang na-upgrade. Bali dito po sa CVT ng NMAX Turbo, gumamit na po siya ng Yamaha Electronic Continuous Variable Transmission. Doon po kasi sa kabila, doon sa standard, bali conventional CVT pa rin po ang ginamit. Kaya dito po sa NMAX Turbo, may bukod na po siyang motor na control po via ECU. Kaya dito po sa kinasanayan natin na conventional CVT, gumagamit po siya ng pulley para magpalit po ng gear ratio. Pero dito po sa NMAX Turbo, motor na po nagko-control sa pulley. Kaya dito po sa NMAX Turbo, more direct and linear po ang kanyang power transmission. Makakapamili na po tayo ng ating driving mode para sa more confident na driving. Okay, dito po sa NMAX Turbo, ganun pa rin po ang size ng kanyang gulong. 110 by 70 by 13. And then syempre, IRC tire po ang ginamit na tubeless. And then single disc na meron po single piston caliper, telescopic fork na front suspension, syempre ABS. And then dito naman po sa rear tire, 130 by 70 by 13. And then kulay bronze po. And then alloy po yung kanilang mga mag wheels. And then single disc po na meron pong single piston caliper. At saka equipped with ABS. And of course, traction control system. And then pagdating po sa kanyang rear suspension, maganda po rito, adjustable na siya. At meron pa po siyang sub tank. Kaya kulay bronze din, katerno ng kanyang mag wheels. Maganda po ang adjustable para in case na natataasan o nabababaan tayo, may i-adjust siya kung saan po kayo komportable. And then sa kanya pong engine oil capacity, 1 liter po siya mga riders. At 100 ml naman po ang kanyang gear oil capacity. Sa kanya pong stock na muffler, pareho lang din po dun sa naunang version. Para nga pong pang Aerox to, kita nyo yung kanyang elbow. Ganito po yung sa Aerox natin Then ganun din po yung kanyang plastic na head guard, pareho lang din po dun sa mga unang version. Same pa rin po sa kanyang engine specifications. 4-stroke, single cylinder, 4-valve, liquid cooled sa cooling system, and then fuel injected po sa kanyang fuel supply system. 155cc displacement. And then yun nga lang po, naka Yamaha Electronic CVT po itong NMAX Turbo. With a maximum power of 15 horsepower at 8,000 RPM and 14.2 Nm of torque at 6,500 RPM. And then nasa 135 kilos po sa kanyang curb weight. Meron din po siyang 125mm na ground clearance at 770mm na seat height. O ano pa iniintay? Mag NMAX Turbo ka na. Sana all. Like, comment, and subscribe sa ating channel.